Alam ko kung nasaan siya. Nakatira siya sa aking bahay. Sigurado ka? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Isang buong taon na hinahanap ni Leonardo Salvador ang kanyang nawawalang anak, hanggang sa lumapit ang isang batang babae, tumingin sa kanyang mga mata at sinabi ang isang bagay na nagpakaba sa kanya. Mula sa sandaling iyon, wala nang magiging pareho. Ang katotohanan na malapit niyang matuklasan ay hindi lamang magbabago ng kanyang kapalaran, kundi pati na rin ang kapalaran ng lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang sikat ng araw sa umaga ng Maynila ay nagbibigay ng ginintuang liwanag sa mga harapan ng mga gusali sa Tondo na kaibahan sa usok ng mga bus at sa patuloy na ingay ng metropolis. Sa kanto ng Kalye Masinop, malapit sa istasyon ng LRT ng Recto, isang lalaki na may gusot na suit ang may hawak na poster na may larawan ng isang bata na may mahiyain na ngiti at malalaking mata sa kanyang nanginginig na kamay. Nawawala Miguel Enrique Salvador, 8 taong gulang. Ang mga letra ay kupas na parang sinusubukan ng panahon na burahin ang sakit. Huminga ng malalim si Leonardo, masikip ang dibdib at nagdikit ng isa pang poster sa pader sa tabi ng mga makukulay na graffiti at mga anunsyo ng mga palabas na nakalimutan na. Walang huminto, walang tumingin. Siya lang ang tila nabubuhay pa sa kakilakilabot na araw na iyon nang kunin ng mundo ang kanyang anak. 1 taon na ang nakalipas. Ang kanyang buhay ay isang pag-uulit ng walang tulog na umaga, malamig na kape sa walang laman na opisina at mga pag-asa na nawawala sa bawat pagsikat ng araw. Siya ay isang hinahangaang tao, isang negosyante sa real estate sector, may-ari ng mga commercial building sa Makati at Bonifacio Global City. Ang kanyang kumpanya na Salvador Properties ay isang benchmark sa merkado ng Maynila. Ngayon ay nanatili na lamang ang isang ama na naglalakad sa mga lansangan na amoy tambutso ng bus at desperasyon. Ang kanyang driver, si Roberto, ay naghihintay sa itim na Mercedes na nakaparada sa kanto na pinagmamasdan siya mula sa malayo na may halong awa at takot na parang anumang salita ay maaaring tuluyang makabasag sa kanya. Ngayon ay lalayo pa ako, Roberto, bulong ni Leonardo, na inilalagay ang natitirang mga poster sa leather folder para sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan. Marahil ay may nakakaalam ng kahit ano tungkol sa iyo, anak ko. Ang German engine ay umugong ng umalis, na sinira ang katahimikan ng linggo ng umaga. Nagmaneho sila patungo sa timog na bahagi, tumatawid sa tulay ng sukat patungo sa Payatas, kung saan ang mga siksik na bahay ay nagpapakita ng mga pininturahan na pader at mga satellite dish na nakabitin na parang metal na sapot sa kulay abong kalangitan. Ang karangyaan ng kanyang nakaraang buhay ay tila pag-aari ng ibang tao. Ang bawat umbok sa daan ay nagbalik sa kanya ng isang imahe. Si Miguel ay tumatawa sa playground ng condominium, ang boses ng kanyang asawa na si Teresa na tinatawag silang kumain bago pa siya kunin ng kanser, at ang sirang pangako na iyon. Babangon ako, Papa. Nang dumating sila sa Calle Rosal, sa puso ng Payatas, ang hangin ay amoy mainit na pandesal mula sa panaderya ng San Roque at pagod ng mga taong nagtatrabaho ng husto upang mabuhay. Bumaba si Leonardo sa kotse na may nakatiklop na mga poster sa ilalim ng kanyang braso at idinikit ang isa sa isang kalawangin na poste ng Meralco. Halos mapunit ng hangin ng Setyembre ang papel. Hindi dumikit ng maayos ang scotch tape. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang pagsubok na ituwid ang poster ay parang pagsubok na ayusin ang kanyang sariling sirang buhay. Pakiusap. May dapat na nakakaalam ng kahit ano tungkol sa iyo, bulong niya, na tinitingnan ang larawan ng kanyang anak. Hindi maaaring nakalimutan ka ng buong Maynila. Ang eko ng kanyang mga salita ay nawala sa pagitan ng mga tahol ng aso at ng malalayong tunog ng tren ng PNR na dumadaan sa Riles. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kalye. Sa isang sandali, naramdaman ni Leonardo na may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon, ngunit nakita lamang niya ang mga kurtina na gumagalaw sa likod ng mga rehas ng bintana at mga tuyong dahon na umiikot sa hangin. Pagkatapos, isang boses ng bata ang sumira sa hangin na parang talim. Sir, nakatira po, yang batang yan, sa bahay namin. Hindi gumalaw si Leonardo. Ang puso na hanggang noon ay pagod na tumitibok ay biglang lumukso. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita sa bangketa ang isang batang babae na mga 7 taong gulang na pinagmamasdan siya
na walang sapin ang paa, na may kupas na asul, na damit at buhok na kulot na ginulo ng hangin. Ang kanyang malalaki at madilim na mga mata ay kumikinang na may halong inosente at ganap na katiyakan. "Ano ang sinabi mo, munting bata?" tanong niya na may paimpit na boses. Ang batang babae ay humakbang pasulong at itinuro ang poster gamit ang isang payat na daliri. "Yang batang nasa litrato po, nakatira po sa amin at sa nanay ko." Tila huminto ang puso ni Leonardo. Lumuhod siya sa harap nito na hinahanap sa kanyang mga mata ang anumang bakas ng pagkalito o paglalaro ng bata. Sigurado ka ba talaga na nakatira sa iyo ang batang ito?" "Opo, sir." Tahimik po siya, mahilig gumuhit at minsan umiiyak sa gabi. "Umiiyak?" bulong ni Leonardo na nararamdaman na umiikot ang mundo. "Opo." Nag-uusap din po siya habang natutulog. Nabanggit ang isang pangalan. "Anong pangalan?" "Papa." Dahan-dahang tumayo si Leonardo na nararamdaman na gumagalaw ang sementong daan sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat ay umiikot sa kanyang paligid na parang isang hindi makontrol na karusel. Sa kanyang isip, ang mga imahe ay nagsalpukan. Si Miguel ay tumatawa sa pulang swing ng playground, ang huling yakap bago pumasok sa paaralan noong Martes ng umaga. Ang tawag mula sa principal na hindi siya dumating. "Diyos ko," bulong niya, na ipinapahid ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Napakalalim ng katahimikan na marinig niya ang papel ng poster na kumakaway sa poste. "Malayo ba ang bahay mo, munting bata?" tanong niya, na sinusubukang kontrolin ang kanyang boses. "Hindi po, Manong. Dito lang po, sa kanto lang po." "Maaari mo ba akong dalhin doon?" Nag-alinlangan ang batang babae na kinagat ang kanyang labi. "Baka magalit po ang nanay ko." "Huwag kang mag-alala," sabi ni Leonardo na may buong pagmamahal na kaya niyang tipunin. "Gusto ko lang makita kung siya nga talaga." Iyon lang, tumango siya, lumingon at nagsimulang lumakad na walang sapin ang paa sa hindi pantay na semento. Sinundan siya ni Leonardo na may puso na tumibok sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang ay umalingamgaw na parang isang sentensya ng pag-asa o ganap na desperasyon. Sa bawat metrong nalalakbay, ang hangin ay nagtaas ng pulang alikabok at pinakaway ang mga poster na iniwan nila kung saan patuloy na nakangiti si Miguel sa mundo. At sa unang pagkakataon, sa 12 walang katapusang buwan, naramdaman ni Leonardo ang isang bagay na akala niya ay nawala na magpakailanman, isang kislap ng pag-asa na nagniningas sa kanyang dibdib. Ang batang babae, nang hindi lumilingon, ay sinabing may tamis, "Nandoon po, sir, sa bahay na may asul na bintana." Sinundan ni Leonardo ang batang babae sa isang labirint ng makipot na eskinita kung saan ang amoy ng mainit na pandesal ay nahalo sa metalikong ingay ng mga sampayan na puno ng damit. Ipinakita ng payatas ang pinakamakataong mukha nito, malayo sa pagmamadali ng mga malalaking sentro ng komersyo ng Maynila. Doon ay may ibang ritmo ang buhay, mas mabagal, mas malapit. Ang mga harapan ay nagpakita ng pininturahan na pintura, ngunit pati na rin ang mga pasong begonya na nakabitin ng may pagmamahal sa mga rehas na bintana. Sa mga bubong, ang mga satellite dish ay kumukuha ng mga pangarap ng ibang buhay, habang ang mga bata ay naglalaro ng taguan sa pagitan ng mga nakaparadang kotse. Ang maliit na bata ay naglakad na walang sapin ang paa, na may maiikling ngunit matatag na hakbang. Ang kupas na asul na damit ay kumakaway na parang isang bandila ng inosente. Paminsan-minsan ay lumingon siya upang tiyakin na sumusunod ang lalaking nakasuot. Naglakad si Leonardo na may puso na tumitibok sa kanyang lalamunan na nagtataka kung hindi ba siya nangangarap o tuluyan ng nabaliw. Ang bawat hakbang ay nagdala ng eko ng isang nakalimutang tawa, isang boses ng bata na sumisigaw, "Papa." Pagkatapos ng paaralan, isang alaala na mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sugat. Lumiko siya sa isang kanto sa likod ng batang babae. Huminto siya at itinuro ang isang mababang bahay na may dilaw na pader at mga bintana na pininturahan ng kupas na asul. Ang bahagyang nakabukas na pinto ay nagpalabas ng amoy ng nilulutong pagkain at iba pa. Isang pakiramdam ng sapilitang katahimikan ng mga lihim na nakatago sa 7 kandado. Huminto si Leonardo na nararamdaman na mabigat ang hangin sa kanyang mga baga. "Nakatira ba dito ang nanay mo?" tanong niya. "Opo,
Mahinang sagot ng batang babae. Nasa loob po siya, nagluluto. Lunok ng malalim si Leonardo at kumatok sa pinto gamit ang kanyang mga buko. 3 tuyong katok na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng hapon. Dahan-dahang lumapit ang mga yapak. Bumukas ang pinto at lumitaw ang isang babae na may brown na buhok, nakatali ng sipit, apron, na may mantsa ng mantika sa pagluluto at pagod, ngunit matatag na tingin. Malamang ay mga 35 taong gulang siya, masyadong payat, na may maagang kulubot sa paligid ng kanyang mga mata. Magandang hapon. Ano po ang kailangan ninyo? Sabi niya na may nagdududang boses. Magandang hapon po, ginang, sagot ni Leonardo, na sinusubukang kontrolin ang kanyang pagkabalisa. Naghahanap po ako ng isang bata. Ang pangalan niya po ay Miguel. Sa isang segundo, may dumaan sa mukha ng babae, isang mabilis na anino, halos hindi nakikita, bago niya ibalik ang isang sapilitang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa tingin ko po ay nagkamali kayo, sir. Dito po ay ako lang at ang aking anak. Ang anak ninyo po ang nagsabi sa akin na nag-imbento ang mga bata ng maraming bagay. Putol niya na may tensyonadong delikates. Huwag po kayong makinig. Napansin ni Leonardo ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay, ang tigas ng kanyang katawan. Hindi ko po gustong abalahin. Kailangan ko lang makita ang bata para kumpirmahin ang isang bagay. Kung mali po ako, aalis po ako ng payapa. Sabi ko po ay wala pong bata dito, sagot ng babae, na ibinaba ang kanyang mga mata. Pakiusap, umalis na po kayo. Sinubukan ng batang babae na magsalita, ngunit hinawakan siya ng kanyang ina sa braso nang may lakas na nagpasinungaling sa malambot na tono. Beatrice, pumasok ka na at hugasan mo ang iyong mga kamay. Huwag mong abalahin ang Ginoo. Yumuko ang bata at nawala sa loob ng pinto. Bumagsak ang katahimikan na parang bato. Hindi gumalaw si Leonardo na nararamdaman na may humihinga sa bahay na iyon na kasinungalingan. Sumara ang pinto nang may tuyong kalampag. Sa kabilang panig, halos hindi niya marinig ang isang pigil na hininga. Kinaya ng hangin ang poster na daladala pa niya. Ang larawan ni Miguel ay lumipad ng pabilog hanggang sa bumagsak sa kanyang paanan. Lumayo si Leonardo na naglalakad ng walang direksyon hanggang sa umupo sa isang bangko sa kanto ng kalye. Dahan-dahang bumaba ang araw sa mga bubong at ang lungsod ay patuloy na walang pakialam sa kanyang nakagawiang pamumuhay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Roberto. Maaari mo ba akong sunduin? Maghihintay ako dito. Sa loob ng bahay, sumandal si Beatrice sa bintana ng sala. Ang kanyang namumulang mga mata ay sumunod sa figura ng lalaki na papalayo. Narinig niya ang kanyang ina na nakikipag-usap sa cellphone ng mahina, kinakabahan na binabanggit ang isang pangalan na hindi niya kilala. Pagkatapos ay pinatay niya ang tawag at ikinulong ang pinto sa likod. Ang metalikong tunog ay umalingaw-ngaw sa dibdib ng batang babae na parang isang babala. Kinabukasan, lumubog ang payatas sa nakaugaliang katahimikan. Si Beatrice, na nakahiga sa kanyang solong kama, ay nakarinig ng mga yapak sa pasilyo, ang pag-ingit ng mga bisagra, at pagkatapos ay isang mahinang iyak. Hindi ito galing sa kanyang ina. Mas malambot, mas bata, mas malungkot. Umupo siya sa kama na pinipigilan ang kanyang hininga. Ang tunog ay galing sa silid sa likod, ang silid na laging nakakandado. Walang sapin ang paa, lumapit siya na may tumibok na puso, idinikit ang kanyang tainga sa pinto. Walang hininga. Ngunit may isang bagay sa kanyang dibdib ang nagsasabi sa kanya na sa likod ng pinto na iyon ay may buhay, may pagdurusa, may katotohanan. Nang magising si Carla, nagkunwari si Beatrice na nag-aalmusal ng normal. Maganda ba ang tulog mo, anak? Tanong ng kanyang ina, na hinahaplos ang kanyang kulot na buhok ng may pagmamahal na nakakalat. Maganda po. Opo, nanay. Ngayon po ay kailangan kong lumabas sandali. Huwag mo po akong galawin. Naiintindihan po ba? Opo, nanay. Nagmamadaling umalis si Carla. Isinara ang pinto ng 2 beses sa susi. Naghintay si Beatrice hanggang sa nawala ang tunog ng mga sandalyas sa pagitan ng mga eskinita. Pagkatapos, tumakbo siya sa kwarto ng kanyang ina at naghanap ng isang bagay para buksan ang kandado ng ipinagbabawal na kwarto. Sinubukan niya ng clip, ng hairpin, ng sarili niyang kuko. Walang gumana. Dismayado, kumatok siya sa dingding gamit ang kanyang maliit na kamao.
Doon niya nakita ang isang tabla ng sahig sa tabi ng kama ng kanyang ina na bahagyang maluwag. Lumuhod siya, isiniksik ang kanyang mga daliri sa pagitan ng kahoy at hinila ng maingat. Sa ilalim ay may isang madilim na butas na natatakpan ng alikabok. Sa loob, isang lumang tela ang nakabalot ng isang rektangular na bagay. Kinuha niya ng 2 kamay ang isang kuwaderno na may kupas na takip na may mantsa ng halumigmig at kupas na mga letra. Nanginginig siyang binuksan. Ang mga pahina ay puno ng mga pangalan, petsa, nagmamadaling tala, nakasulat ng asul na panulat. Rodrigo Silva, Aliman Nino. Naihatid noong Marso, Carla Mendez, Aliman 2000. Ang batang babae ay dinala sa Pasay, Jose Perez, A800, walang dokumento. Nagpalipat-lipat si Beatriz ng mga pahina ng hindi naiintindihan hanggang sa biglang huminto ang kanyang puso. Sa isang sulok na may mantsa ng tinta, nabasa niya ang isang pangalan na nagpakaba sa kanya, Miguel Enrique Salvador. Ang kanyang maliliit na daliri ay nanginginig. Naramdaman niya ang lamig at init sa parehong oras. Binasa niya muli, 2, 3 beses, na parang ang pag-uulit ay makakapagpawalang bisa dito. Hindi ito pagkakamali. Nandoon iyon nakasulat at kasama ang iba pang mga salita na hindi niya lubos na maunawaan, na ihatid, nawawala, katahimikan, 5,000. Isang ingay sa hagdan ang nagpakilabot sa kanya. Isinara niya ang kuwaderno. Mabilis niyang binalot muli at itinago sa ilalim ng kama. Bumukas ang pinto. Si Carla ay lumitaw na basa ng ambon na humihingal. "Anong ginagawa mo dito, Beatriz?" "Wala po, Nay. Naglalaro lang po ako." Ngumiti si Carla na pinupunasan ng pisngi ng kanyang anak gamit ang apron. "Marumi ang iyong mga kamay." Ang kilos ay mapagmahal, ngunit ang tingin ay hindi malamig, mapagbantay, na parang may hinahanap sa likod ng mga mata ng batang babae. Sa tanghalian, hindi ginalaw ni Beatriz ang pagkain. Nag-uusap si Carla tungkol sa mga ordinaryong bagay, ang kapitbahay, ang presyo ng bigas sa palengke, ngunit halos hindi naririnig ng kanyang anak. Sa kanyang ulo ay isang pangalan lamang ang umalingaw-ngaw, si Miguel, ang nasa kuwaderno, ang nasa poster. Ang ibig sabihin ay naihatid. Bakit ganoon na lang kinakabahan ang kanyang ina kapag may nagbanggit ng bata at saan galing ang perang iyon? Nang gabing iyon, nang muling umalis si Carla para magtrabaho sa isang pamilya sa Parañaque, kinuha ni Beatriz ang isang blankong papel, kinopya ang pangalan at mga petsa, maingat na tiniklop, at lumabas sa ilalim ng ambon na bumabagsak sa Maynila. Ang langit ay isang kulay abong kurtina. Ang tubig ay bumabasa sa kanyang mga paa, ngunit patuloy siyang naglakad ng may determinasyon. Alam niya kung saan niya matatagpuan ang lalaki sa poster. Sa Kalye Masinop, kung saan niya siya nakita sa unang pagkakataon. Sa plaza ng istasyon ng LRT, Recto, nagdidikit si Leonardo ng isa pang poster sa ilalim ng isang itim na payong. Ang kanyang madilim na overcoat ay kumakaway sa hangin. Ang kanyang pagod na mukha ay tila inukit sa kalungkutan. "Sir!" sigaw ni Beatriz mula sa kabilang kalsada. Nagulat si Leonardo. Agad niyang nakilala ang boses. Tumakbo ang batang babae patungo sa kanya na basang-basa, na may hawak na nakatiklop na papel sa kanyang kamay. "Nakita ko po ito sa bahay," sabi niya na humihingal. "Nakatago po sa ilalim ng sahig ng kwarto ng nanay ko." Kinuha ni Leonardo ang papel na may nanginginig na mga daliri. Nang basahin niya ang pangalan, naramdaman niya ang hangin na lumabas sa kanyang baga. Miguel Enrique Salvador, ang kanyang anak. Ang kumpletong pangalan na isinulat ng isang hindi dapat nakakaalam nito. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, binigyan siya ng tadhana ng isang konkretong ebidensya. "Saan mo nakita ito, munting bata?" tanong niya na may paimpit na boses. "Sa ilalim po ng sahig." Hindi po alam ng nanay ko na kinuha ko, pero marami pang pangalan, maraming pangalan. Idiniin ni Leonardo ang papel sa kanyang dibdib. Ang patak ng ulan ay nahalo sa kanyang mga luha. "Salamat anak. Hindi mo alam kung ano ang ginawa mo." Tinitigan siya ni Beatriz na may halong tamis at takot. "Gusto ko lang po malaman ang totoo," bulong niya. Umalingaw-ngaw ang kulog sa mga gusali ng tondo. Kinaya ng hangin ang isang poster mula sa poste. Lumipad ang papel ng pabilog
hanggang sa bumagsak sa paanan ni Leonardo. Ito ang larawan ni Miguel na nakangiti sa ilalim ng araw. Itinaas ng batang babae ang kanyang mga mata at bumulong. Kung patuloy pong uulan ng ganito, sir, ang mga kasinungalingan ay huhugasan din. Napakalakas ng ulan nang bumalik si Leonardo sa Calle Rosal, sa Payatas. Hindi halos sapat ang payong para protektahan siya. Dumadaloy ang tubig sa kanyang leeg, ngunit hindi niya pinansin. Sa kanyang kamay na kulubot dahil sa lamig, dala niya ang papel na ibinigay ni Beatriz, Miguel Enrique Salvador. Ang bawat letra ay isang suntok sa dibdib, isang pangako ng katotohanan. Huminto siya sa harap ng bahay na may asul na bintana. Sarado ang mga kurtina, nakakandado ang pinto. Kumatok siya minsan, katahimikan. Kumatok siya muli, mas malakas. Sa wakas, ay bumukas ang pinto ng 1 sentimetro. Lumitaw si Carla na may maputlang mukha. Basa ang buhok dahil sa ulan. Ikaw ulit, sir, sabi niya na may pigil na boses. Sabi ko na po ay wala pong bata dito. Tinitigan siya ni Leonardo nang hindi lumilingon. Hindi na siya ang natalong lalaki noong nakaraang araw. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may bagong, mapanganib na determinasyon. Hindi po ako aalis, Ginang. May ebidensya po ako. Ipinakita niya ang papel. Ganap na nawala ang kulay sa mukha ni Carla. Sa 1 segundo, umakyat ang takot. Pagkatapos ay nagkunwari siyang kalmado. Hindi ko po alam kung saan ninyo nakuha iyan. Hindi po totoo. Ang anak ninyo po ang nagbigay sa akin. Nakita niya po sa bahay ninyo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matalas. Huwag kang magsinungaling. Nasaan ang anak ko? Sumandal si Carla sa hamba ng pinto, na humihinga. Hindi po ninyo alam ang sinasabi ninyo. Alam ko po ng perpekto at alam niyo rin po. Sa loob ng ilang segundo ay tanging ang tunog ng ulan na tumatama sa mga bubong ng fiber cement ang naririnig. Pagkatapos, mula sa loob ng bahay, isang mahinang ingay, isang pag-ingit, isang pag-ungol ng bata. Namula ang buong katawan ni Carla. Huwag kang pumasok, babala niya na may pigil na sigaw. Wala kang karapatan. Ngunit humakbang na si Leonardo pasulong. Buong tatag niya itong inilayo nang walang karahasan at tumawid sa pasimano. Binalot siya ng amoy ng pagkain at basang kahoy. Sinundan niya ang tunog hanggang sa pinto sa likod. Biniyak ang hawakan. Mahaba ang pag-ingit na parang isang hininga mula sa nakaraan. Sa loob, isang mahinang ilaw ang kumikislap. Sa isang pansamantalang kama na gawa sa kutsun sa sahig, isang bata ang nakayukyok sa ilalim ng manipis na kumot. Magulo ang buhok, masyadong maputla ang balat, masyadong malaki ang damit para sa kanyang payat na katawan. Nang itinaas niya ang kanyang mga mata, huminto ang mundo sa pag-ikot. Naramdaman ni Leonardo na nagkakahiwalay at nagtatayo muli ang kanyang kaluluwa sa parehong oras. Miguel, bulong niya. Kinumpirma ng bata na naguguluhan sa takot. Papa, ang oras ay nabasag sa libu-libong piraso. Lumuhod si Leonardo at niyakap ang kanyang anak. Sa wakas ay lumabas ang iyak na pinigilan niya sa loob ng 1 buong taon. Nanginginig si Miguel, ngunit mahigpit siyang kumapit sa kanya. Inililibing ang kanyang mukha sa dibdib ng kanyang ama. Si Carla, sa pinto, ay tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay at nagsimulang umiyak din. Hindi ko po siya gustong saktan, bulong niya. Dito po nila siya iniwan sa akin. Sabi po nila na kung magsasalita ako ay papatayin po nila ako. Hindi ko po alam kung sino siya. Sumusumpa po ako sa Diyos. Alam ko lang po na natatakot po siya. Tinitigan siya ni Leonardo. Ang kanyang puso ay nahati sa pagitan ng galit at awa. Sana po ay dinala niyo po siya sa pulisya. Hindi ko po nagawa, sagot niya, na umiiyak. Natakot po ako sa mga taong iyon at nasanay po ako sa kanya. Inalagaan ko po siya sa abot ng aking makakaya. Sumusumpa po ako. Naging mabigat ang katahimikan na parang tingga. Itinaas ni Miguel ang kanyang ulo at tinitigan si Carla ng may pagmamahal. Huwag niyo po siyang parusahan, tatay. Binibigyan po niya ako ng pagkain kapag umiiyak po ako. Ipinikit ni Leonardo ang kanyang mga mata. Ang mga luha ay nahalo sa ulan at hinalikan ang noo ng bata. Hindi ko po kayo hahatulan ngayon, sabi niya. Ngunit kailangan po itong matapos. Sa sandaling iyon, bumukas ng marahas ang pinto sa harap. Isang matangkad at malakas na lalaki ang pumasok na basang-basa. Ang kanyang mukha ay tumigas sa galit. Malamang ay mga 40 taong gulang siya,
Makapal ang mga braso ng taong nagtatrabaho ng husto at may tingin ng kriminal. Ano yan? Sigaw niya. Umurong si Carla na nanginginig. Pakiusap. Huwag po, bulong niya. Huwag niyo po silang saktan. Tumayo si Leonardo, tinatakpan si Miguel sa likod niya. Anak ko po siya, sabi niya na may matatag na boses. At dadalhin ko po siya ngayon. Humakbang nang nagbabanta ang lalaki, ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw si Beatriz sa pasilyo na basa ng ulan. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa tapang. Huwag niyo po silang galawin, sigaw niya. Sumabog ang kulog sa labas. Sa isang segundo, nagliwanag ang buong bahay. Nag-alinlangan ang lalaki at umatras. Si Carla, sa pagitan ng pag-iyak, ay inilayo siya. Tama na Marcelo, sabi niya. Kailangan nang matapos ang lahat ng ito. Sa ilalim ng ulan na bumabagsak sa mga bintana, hinawakan ni Leonardo si Miguel sa kamay at iginaya siya patungo sa pinto. Tumakbo si Beatriz sa likod nila habang si Carla ay lumuhod sa basang sahig. Binalot sila ng hangin paglabas nila. Idiniin ni Leonardo si Miguel sa kanyang dibdib, hindi makapagsalita. Tinitigan sila ni Beatriz na may halong takot at ginhawa. Itinaas ni Miguel ang kanyang ulo sa kulay abong kalangitan. Akala ko po ay hindi ninyo na po ako mahahanap, bulong niya. Hindi po ako huminto sa paghahanap anak, sagot ni Leonardo. At ganoon, sa ilalim ng ulan sa Maynila, magkasamang naglakad ang ama at anak na iniiwan ang bahay na may asul na bintana. Sinundan siya ni Beatriz ng ilang hakbang. Walang sapin ang paa sa katahimikan dahil sa kaibuturan alam niya na wala nang magiging pareho. Dumating ang umaga na tahimik, ngunit tila kakaiba ang lungsod. Pagkatapos ng bagyo, nagising ang Maynila na nahugasan, na may katahimutan na amoy basang lupa, kapatawaran at mga bagong simula. Sa ward ng Philippine General Hospital, nanatili si Leonardo na nakaupo sa tabi ng kama kung saan natutulog si Miguel. Mahimbing na humihinga ang bata, nakabalot sa malinis na puting kumot na may swero sa ugat at sa wakas ay payapa ang mukha. Unti-unting napalitan ng pahinga ang takot, buong pagmamahal na hinahaplos ni Leonardo ang buhok ng kanyang anak na parang gusto niyang bawiin ang bawat nawawalang araw. Ang bawat hininga ng bata ay isang bagong tibok sa kanyang dibdib. Nananatili siyang gising sa magdamag, pinagmamasdan siya, sa takot na baka muling agawin ng tadhana ang matagal niyang pinaghirapan upang mabawi. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpalingat sa kanya mula sa kanyang mga iniisip. Isang nurse ang pumasok na may pagod ng ngiti. Stable po ang bata, sabi niya. Kailangan lang po ng pahinga at sapat na nutrisyon. Malnourished po siya, pero hindi naman po malubha. Ako po? Tanong ni Leonardo. Maaari po ba akong manatili dito? Oo naman, pero dapat po ay matulog din po kayo. Hindi po magandang magkasakit ngayon. Hindi ko po kaya. Masyado po akong natulog sa buong taon na hinanap ko po siya. Naunawaan siya ng nurse at umalis. Ilang sandali pagkatapos, muling bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaki na nakasuot ng gray na suit na may folder sa ilalim ng kanyang braso. Ako po si Detective Ramirez, pagpapakilala niya. Kailangan ko po kayong kausapin tungkol sa nangyari sa Payatas. Tumango si Leonardo ng may tensyon. Nahuli po ba si Carla Mendez? Naaresto po siya para sa investigasyon, paliwanag ng detective. Ipinapangako niya po na hindi niya alam kung sino ang bata hanggang kamakailan na sinusubukan niya lang po siyang protektahan. At ang isa pang lalaki? Si Marcelo Reyes po ay nasa kustodiya. Bahagi siya ng isang sindikato na dalubhasa sa pagdukot ng mga bata. Ang kanyang anak ay isa sa iilan na hindi nila naibenta. Naramdaman ni Leonardo ang kilabot na gumapang sa kanyang gulugod. Itinaas niya ang isang kamay sa kanyang mga mata. Diyos ko, bulong niya, sa lahat ng panahong ito. Tinitigan siya ng detective ng may pag-unawa. Ngayon po ay kailangan ninyong isipin kung ano ang gagawin sa batang babae. Anong batang babae? Tanong ni Leonardo na naguguluhan. Si Beatriz, anak po ni Carla Mendez. Siya po ang tumulong sa inyo. Nasa ilalim po siya ng pangangalaga ng DSWD. Wala po siyang pamilya. Ang pangalan ay bumagsak sa puso ni Leonardo na parang bato. Naalala niya ang malalaking mata nito, ang matapang na boses nito sa ilalim ng ulan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi niya kailanman matatagpuan si Miguel. Kinabukasan, nang magising ang bata,
Ang una niyang itinanong ay, "Nasaan po si Beatrice? Gusto ko po siyang pasalamatan." Ngumiti si Leonardo ng may pagmamahal. "Ayos lang siya, anak. Pero ngayon kailangan niya ng tulong tulad natin. Huwag mo po siyang iwanan, tatay," sabi ni Miguel. "Inalagaan po niya ako nang wala po kayo." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kaluluwa ni Leonardo na parang sibat. Kinabukasan, umalis siya sa ospital at nagtungo sa municipal shelter kung saan dinala si Beatrice. Kulay abong ang gusali na may maliit na hardin, puno ng lumang laruan na donasyon. Sa isang bangko sa ilalim ng puno ng mangga, niyakap ng batang babae ang isang basahan na manika. Nang makita niya siyang papalapit, dahan-dahan siyang tumayo. "Ayos po ba si Miguel?" Mahinang tanong niya. "Opo," sagot ni Leonardo na lumuhod sa kanyang taas. "Ayos lang siya, salamat sa iyo. Iniligtas mo ang kanyang buhay." Bahagya lang ngumiti ang batang babae. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa luha. "Hindi po masama ang nanay ko, Manong. Natatakot lang po siya." "Alam ko po," sabi ni Leonardo. "Natakot ka rin po, pero matapang ka, napakatapang." Humaba ang katahimikan. Kumakaway ang hangin sa isang walang laman na swing at ang awit ng isang maya ay pumuno sa hangin ng hapon. "Hindi ko po alam kung ano ang mangyayari sa akin," sabi ni Beatrice. "Sabi po nila na maninirahan po ako sa ibang pamilya." Naramdaman ni Leonardo ang sakit sa kanyang dibdib. "Gusto mo po bang bisitahin kami kapag mas ayos na si Miguel?" Tiningnan siya ng batang babae na may kislap ng pag-asa. "Maaari po ba talaga?" "Oo naman," sabi niya na may taos-pusong ngiti. "Bahagi ka ng aming kasaysayan." Tumango si Beatrice na pinupunasan ang kanyang pisngi. "Kung gayon ay gagawa ako ng mga guhit para sa kanya." Gusto niya po ang gumuhit. "Ako din po." "Gusto ko rin po," sagot ni Leonardo. At pareho silang tumawa ng mahina. Pagkalabas ng shelter, sariwa ang hangin at nagsisimula ng lumiwanag ang langit sa pagitan ng mga ulap. Dahan-dahan siyang naglakad na nararamdaman na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang bigat ng nakaraan ay nagsisimula ng matunaw. Kinabukasan, sa ospital, pinagmamasdan niya si Miguel na natutulog. Naalala niya si Beatrice na mag-isa sa lugar na iyon, si Carla na naghihintay ng paghatol kung ano talaga ang ibig sabihin ng maging ama at tagapagtanggol. Tiningnan niya ang puting kisame ng ward at, sa halos hindi marinig na boses, sinabi, "Kung bibigyan ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon, gagamitin ko ito ng maayos. Hindi ko na muling magkukunwari na hindi ko nakikita ang pagdurusa ng iba." Habang ang mga ilaw sa pasilyo ay dahan-dahang namatay, naunawaan niya na ang kapatawaran ay hindi lamang para sa iba, kundi para din sa kanyang sarili. Makalipas ang 3 buwan, ang sikat ng araw sa simula ng Disyembre ay pumasok sa mga bintana ng apartment na inupahan ni Leonardo sa Makati, malapit sa ospital, kung saan si Miguel ay sumasailalim sa psychological monitoring. Ito ay isang mas simpleng lugar kaysa sa kanyang penthouse sa Mandaluyong. Ngunit mayroon itong isang bagay na hindi kailanman ibinigay ng karangyaan, init ng tao. Tumakbo si Miguel sa sala na naglalaro ng pulang kotse. Tumatawa sa unang pagkakataon mula nang bumalik siya sa bahay. Ang tunog ng tawang iyon ay musika sa tainga ng ama na nagtatrabaho sa laptop na sinusuri ang mga kontrata ng kumpanya. "Tatay, maaari po bang pumunta si Beatrice para mananghalian ngayon?" Tanong ng bata na huminto sa harap ng mesa. Ngumiti si Leonardo. Sa nakalipas na 2 buwan, naging pare-parehong presensya si Beatrice sa kanilang buhay. Binibisita niya si Miguel ng 3 beses sa isang linggo. Laging nagdadala ng mga makukulay na guhit at mga imbento na kwento na nagpapatawa sa bata. "Oo naman. Gusto mo po bang tawagan siya?" "Opo." Denial ni Leonardo ang numero ng shelter at ibinigay ang telepono kay Miguel. Ang masiglang usapan ng dalawa ay naputol ng doorbell. Si Deborah, ang social worker na responsable sa kaso ni Beatrice. "Mr. Salvador, kailangan ko po kayong kausapin," sabi niya ng seryoso. "May nangyari po ba kay Beatrice?" "Hindi po, pero maaaring mangyari. Isasara po ang shelter para sa renovation. Ililipat po ang mga bata sa ibang lungsod. Maaari po si Beatrice na pumunta sa Cebu." Naramdaman ni Leonardo na gumagalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Cebu, pero bakit napakalayo? Walang bakante sa Maynila. Pansamantala po iyan, pero maaaring tumagal ng 6 na buwan o higit pa. Si Miguel
na nakarinig ng usapan ay ibinaba ang telepono at tumakbo sa kanila. Hindi po siya maaaring umalis. Kaibigan ko po siya. Kinuha ni Leonardo ang kanyang anak. Isang ideya na lumalaki sa kanyang ulo sa loob ng ilang linggo ay sa wakas ay nabuo ng tiyak. Deborah, gusto ko po sanang ampunin si Beatrice. Nagulat ang social worker. Ampunin? Sigurado po kayo? Mahaba at komplikado po ang proseso. Lubos po akong sigurado. Iniligtas po niya ang anak ko. Iniligtas po niya ang buhay ko. Gusto ko po siyang gantiin. Hindi lang po iyan pagganti, Mr. Salvador. Ang pag-ampun po ay panghabang buhay. Kailangan po ng bata na maramdaman na mahal siya, hindi na obligasyon. Tiningnan ni Leonardo ang bintana. Nakita si Beatrice na tumatakbo sa bangketa na may folder ng mga guhit sa ilalim ng kanyang braso. Nang pumasok siya sa apartment, tumakbo si Miguel para yakapin siya. Beatrice, gusto po ng tatay ko na manatili ka dito magpakailanman. Huminto ang batang babae. Tiningnan si Leonardo na may malalaking mata. Totoo po ba, Tito Leonardo? Lumuhod si Leonardo sa kanyang taas. Kung gusto mo lang, Beatrice, pero gusto ko po talagang maging tunay na anak ko kayo at ni Miguel din. Dumadaloy ang luha sa mukha ng batang babae. Totoo po ba talaga, tulad ng tunay na pamilya? Tulad ng tunay na pamilya. Tumalon si Beatrice sa kanyang mga bisig, umiiyak at tumatawa sa parehong oras. Sumama si Miguel sa yakap. Ngumiti si Deborah na naantig. Sisismulan ko na po ang mga papeles, sabi niya. Ngunit maaaring tumagal po iyan ng ilang buwan. Walang problema, sagot ni Leonardo. Hihintayin po namin kung gaano katagal kailangan. Makalipas ang 6 na buwan, sa isang mainit na hapon ng Hunyo, pumasok si Leonardo, Miguel at Beatrice sa korte sa Makati para sa huling pagdinig ng pag-ampon. Si Beatrice ay nakasuot ng bagong asul na damit, ang kanyang paboritong kulay, at mahigpit na hawak ang kamay ni Miguel na nagpakita ng lahat ng kanyang pagkabalisa. Kinakabahan po ba kayo? Tanong ni Leonardo. Medyo po, pero magiging maayos po ito, di ba? Pamilya na po tayo. Si Judge Santos ay isang mabait na lalaki na sa loob ng 20 taon ay nagtatrabaho sa mga kaso ng pag-ampon. Nang pumasok ang 3 sa kanyang opisina, ngumiti siya nang makita ang pagiging malapit sa pagitan nila. Beatrice, sabi niya, alam mo po ba kung ano ang ibig sabihin ng ampon? Opo, doktor. Ibig sabihin po ay magkakaroon po ako ng tunay na tatay at kapatid at hindi na po ako mag-iisa. At gusto mo po iyan? Opo, sobra po. Si Tito Leonardo. Ibig sabihin po, ang tatay ko po ay nag-aalaga po sa amin, nagluluto ng masarap na pagkain at nagkukuwento po bago matulog. At si Miguel po ay naging best friend ko po. Miguel, ano po ang masasabi ninyo sa pagkakaroon ng kapatid na babae? Sobrang ganda po, masiglang sagot ng bata. Si Beatrice po ay nagtuturo po sa akin kung paano gumuhit at laging po niya akong binabahagian ng kanyang kakanin. Ngumiti ang hukom at tiningnan si Leonardo. Mr. Salvador, naiintindihan po ba ninyo na kayo po ay may pananagutan na palakihin ang batang ito bilang anak, bigyan ng edukasyon, pagmamahal at lahat ng iba pa na kakailanganin niya? Lubos ko pong naiintindihan, kamahalan, at buong puso ko po itong gusto. Tinuruan po ako ni Beatrice ng tunay na kahulugan, ng tapang at kabaitan. Isang karangalan po na maging tatay niya. Kung gayon, sabi ng hukom na pumipirma ng mga papeles, idinideklara ko po na mula ngayon, si Beatrice Mendez ay tatawagin ng Beatrice Mendez Salvador, lehitimong anak ni Leonardo Salvador. Sumigaw si Beatrice sa tuwa at tumalon sa kandungan ng kanyang ama. Umakyat si Miguel sa upuan at sumama sa yakap. Umiyak si Leonardo ng walang pagtatago na nararamdaman na sa wakas ay kumpleto na ang kanyang buhay. Ngayon po ay tunay na pamilya na po tayo, sabi ni Beatrice. Lagi po tayong pamilya, sagot ni Leonardo. Ginawa lang po nating opisyal. Makalipas ang 5 taon, ang sikat ng araw ng Marso ay pumasok sa mga bintana ng bahay sa Makati na binili ni Leonardo 2 taon na ang nakalipas. Ito ay isang simpleng townhouse, ngunit may malaking bakuran, kung saan maaaring maglaro si Miguel at Beatrice. Sa kusina, ang amoy ng pandesal na natutunan ni Beatrice gawin kay Aling Elena, ang kasambahay na naging bahagi ng pamilya. Si Miguel, ngayon ay 3 taong gulang,
ay nasa sala na gumagawa ng kanyang takdang aralin sa matematika. Lumaki siyang matangkad at malakas, ngunit pinanatili ang kanyang pagiging sensitibo. Si Beatriz, 12 taong gulang, ay tumutulong sa kanya sa mas mahirap na problema. Natuklasan niya na mayroon siyang kamangha-manghang kakayahan sa mga numero. Tatay, sigaw ni Beatriz mula sa bakuran, halika, tingnan ninyo po ang aming itinanim. Binitawan ni Leonardo ang pahayagan at nagtungo sa hardin. Sa maayos na mga taniman, masaganang lumalaki ang mga kamatis, letsugas at mga pampalasa. Ito ang proyekto ng pagpapanatili na binuo ng mga bata para sa paaralan. Ang ganda, sabi niya na may pagmamalaki. May talento po kayong dalawa sa agrikultura? Si Miguel po ang may talento, pagtutuwid ni Beatriz. Tumutulong lang po ako. Kaming dalawa po, sabi ni Miguel, na lumitaw sa pinto. Isang koponan po kami. Ngumiti si Leonardo nang makita ang pagiging malapit ng dalawa. Sa loob ng 5 taon, naging higit pa sila sa magkapatid. Sila ay matalik na magkaibigan, kasabwat, kasama sa lahat ng pakikipagsapalaran. Tatay, biglang sabi ni Beatriz na naging seryoso, maaari po ba akong magtanong ng isang bagay? Oo naman anak, hindi po ba kayo nagsisisi na inampon niyo po ako? Minsan po naiisip ko na mas madali po ang buhay ninyo kung si Miguel lang po. Kinuha siya ni Leonardo sa kanyang kandungan kahit na malaki na siya. Beatriz Salvador, tingnan mo po ako ng diretso sa mata. Ikaw po ang pinakamalaking regalo na ibinigay sa akin ng buhay. Kung wala ka, hindi ko kailanman natatagpuan si Miguel. At higit pa doon, tinuruan mo ako na ang isang pamilya ay hindi lamang gawa sa dugo. Ito ay gawa sa pagmamahal, pag-aalaga at pagpili. Totoo po ba talaga? Ito po ang pinakamalaking katotohanan na umiiral. Nang gabing iyon pagkatapos ng hapunan, umupo ang tatlo sa balkonahe na tinitingnan ang mga bituin. Ito ay isang tradisyon na kanilang nilikha. Tuwing Biyernes, pinag-uusapan nila ang linggo, nagbabahagi ng mga alalahanin at pangarap. Tatay, sabi ni Miguel, may bagong batang lalaki sa paaralan na tila malungkot. Wala po ba siyang pamilya? Bakit mo po itatanong iyan, anak? Dahil po noong nawawala po ako, nalulungkot din po ako ng ganito. Akala ko po ay hindi na po kita makikita. Hinawakan ni Beatriz ang kamay ng kanyang kapatid. Kung gayon, ay maging kaibigan po tayo niya. Lahat po ay karapat-dapat magkaroon ng kaibigan. Tinitigan ni Leonardo ang kanyang 2 anak na nararamdaman ang pagbuhos ng pagmamalaki at pasasalamat. Ginugulat ninyo po ako araw-araw. Masyado po kayong may malaking puso para sa inyong edad. Natuto po kami sa inyo, simpleng sabi ni Beatriz. Isang mahinang simoy ng hangin ang gumalaw sa mga dahon ng puno ng aratiles na itinanim ni Leonardo noong nakaraang taon. Ang amoy ng mga bulaklak ay pumuno sa balkonahe na nahalo sa amoy ng basang lupa mula sa pagdidilig sa gabi. Alam niyo po ba kung ano pa ang mas nagpapasaya sa akin? Tanong ni Leonardo. Ano po? Sabay na tanong ng dalawa. Ito po ay hindi natapos ang ating kwento nang magkita tayo. Nagsimula pa lang po at bawat araw po ay isang bagong pahina. At marami pa pong pahina, sabi ni Beatriz na humihikab. Marami pa, kumpirma ni Miguel. Nanatili sila roon ng mas matagal. Ang tatlo na magkasama sa ilalim ng mga bituin ng Maynila, isang pamilya na nagkita sa bagyo at piniling manatili ng magkasama magpakailanman. Makalipas ang mga taon, nang magtapos si Beatriz sa psikolohiya at si Miguel sa environmental engineering, naaalala pa rin nila ang gabing iyon bilang isang perpektong sandali. Hindi dahil walang problema, lahat ng pamilya ay mayroon, ngunit dahil may sapat na pagmamahal upang harapin ang anumang bagay. Ang bahay sa Makati ay nanatili bilang sentro ng kanilang buhay. Hindi na muling nanirahan mag-isa si Leonardo. Dinala ni Beatriz ang kanyang nobyo upang ipakilala sa edad na 17. Dinala ni Miguel ang kanyang unang nobya upang maghapunan sa edad na 18. Pareho silang ikinasal sa bakuran ng bahay, sa ilalim ng puno ng aratiles. Naging lolo si Leonardo sa 5 apo. Lahat ay pinalaki na may parehong mga kwento na sinasabi niya kina Miguel at Beatriz tungkol sa tapang, kabaitan, at kung paano laging nakakahanap ng paraan ang pag-ibig upang manalo. At si Carla Mendez ay nagsilbi ng 2 taong pagkakakulong sa semi-open regime. Nang lumabas siya, tinulungan siya ni Leonardo
Nasimulan muli ang kanyang buhay sa isang maliit na bayan sa probinsya kung saan nagbukas siya ng isang maliit na panaderya. Binibisita siya ni Beatriz ng 2 beses sa isang taon dahil ang pagpapatawad ay bahagi rin ng pagmamahal na natutunan niya sa espesyal na pamilyang iyon. Makalipas ang 10 taon, tahimik ang Manila North Cemetery noong Linggo ng umaga. Ilang tao lamang ang naglakad sa pagitan ng mga lumang libingan, nagdadala ng mga bulaklak para sa kanilang mga mahal sa buhay. Malapit sa pangunahing gate, sa isang simpleng gray na granite na lapida, nakasulat, Leonardo Enrique Salvador, 1965-2045, mapagmahal na ama, mabuting tao, laging nakakahanap ng paraan ang pag-ibig. Inilagay ni Miguel, ngayon ay 43 taong gulang at may uban, ang isang bungkus ng puting rosas sa ibabaw ng libingan. Sa tabi niya, si Beatriz, sa edad na 42, ay hawak ang kamay ng kanyang 10 taong gulang na anak na babae, na kamukha ng kanyang lola na hindi niya kailanman nakilala. Kuwentuhin mo po ulit ang kwento ng lolo, nanay, pakiusap ng batang babae. Ngumiti si Beatriz na pinupunasan ang isang luha. Noong araw, may isang lalaki na nawalan ng lahat ng mahal niya, ngunit hindi siya sumuko sa paghahanap. At sa huli, hindi lamang niya natagpuan ang hinahanap niya, kundi nakakuha rin siya ng higit pa sa kanyang pinangarap. At ikaw po, Tita Bia, paano po kayo napunta sa pamilya? Tanong ng anak ni Miguel, isang matalinong bata na 8 taong gulang. Iyan po ang pinakamagandang bahagi, sagot niya. Isa lang po akong batang babae na walang sapin ang paa, na nagpasya na magsabi ng totoo, at natuklasan ko po na minsan ang isang maliit na katotohanan ay maaaring baguhin ang buong mundo. Inakbayan ni Miguel ang kanyang kapatid. Laging sinasabi ni tatay na ang aming pamilya ay patunay na may mga himala at mayroon nga po, kumpirma ni Beatriz. Kapag po tayo ay may tapang na magmahal, magpatawad at magsimulang muli, tumakbo ang mga bata sa pagitan ng mga libingan, naglalaro ng habulan, tulad ng alam lang nila gawin, na ginagawang isang lugar na puno ng buhay ang kahit isang sementeryo. Nabila. Nanatili pa sina Miguel at Beatriz ng ilang minuto na tahimik, na inaalala ang lalaki, na nagturo sa kanila na ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo, kundi tungkol sa pagpili, tungkol sa pagiging presente sa mahihirap na sandali, tungkol sa hindi pagsuko sa mga mahal natin. Nang lumayo sila, malakas ang sikat ng araw sa Maynila. Patuloy na lumalaki, nagbabagong anyo ang lungsod, ngunit ang mga kwento, tulad ng sa kanila, ay nananatili, na ipinapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, na nagpapaalala sa lahat na laging sulit ang maniwala sa pag-ibig. Kinabukasan, sa isang pampublikong paaralan sa Payatas, si Beatriz, ngayon ay direktor ng institusyon, na siya mismo ang tumulong na itatag, ay ikinukuwento sa isang klase ng mga batang mahihirap ang kwento kung paano nakatulong ang isang matapang na batang babae na muling pag-isahin ang isang pamilya. Ang aral po ng kwento, sabi niya, na tinitingnan ang mga nagmamasid na mata ng mga mag-aaral, ay bawat isa po sa inyo ay maaaring maging bayani. Hindi po kailangan ng superhero, kailangan lang po ng tapang na gawin ang tama. Isang 7 taong gulang na batang babae ang nagtaas ng kamay. Teacher, pero paano po namin malalaman kung ano ang tama? Ngumiti si Beatriz, na naaalala ang kanyang sarili sa edad na iyon. Madali lang po, mahal ko. Kapag po nakita ninyo ang isang tao na nangangailangan ng tulong at sinasabi po ng inyong puso na tumulong, yan po ang tamang sandali. Hindi po kailanman nagkakamali ang puso. Sa labas ng paaralan, si Miguel, na nakasandal sa kanyang hybrid na kotse, ay naghihintay sa kanyang kapatid na matapos ang klase. Bilang isang environmental engineer, nakabuo siya ng isang proyekto ng pagpapanatili para sa mga paaralan sa labas ng lungsod. Ito ang kanyang paraan upang gantiin ang lahat ng ibinigay sa kanya ng buhay. Nang lumabas si Beatriz, magkasama silang nagtungo upang bisitahin ang maliit na panaderya ni Carla sa probinsya. Ang babae, ngayon ay 65 taong gulang, ay tinanggap sila na may luha sa kanyang mga mata at isang mesa na puno ng mga homemade na matatamis. Ang laki na po ninyong dalawa, sabi niya na naantig. Siguradong ipagmamalaki po kayo ni Leonardo. Lagi po siyang ipinagmamalaki, sagot ni Miguel, dahil natutunan po niya na ang tunay na tagumpay ay hindi sinusukat sa pera,
kundi sa kung gaano karaming buhay ang kaya ninyong baguhin para sa ikabubuti. Tumango si Carla na pinupunasan ang kanyang mga mata. Pinatawad niya po ako nang hindi ko po karapat-dapat. Binigyan niya po ako ng pangalawang pagkakataon nang sumuko na po ako sa sarili ko. At tingnan niyo po kung paano niyo po sinamantala ang pagkakataong iyan, sabi ni Beatriz na itinuturo ang fluorescent na panaderya. Ilang pamilya po ang pinakakain ninyo dito. Ilang bata po ang nakakakuha ng matatamis bilang regalo sa kanilang mga kaarawan. May kapangyarihan po ang pagpapatawad, sumasalamin si Carla. Hindi lamang nito pinalalaya ang nagpapatawad, kundi binabago rin nito ang pinapatawad. Sa pagtatapos ng araw, nang bumalik sila sa Maynila, pinag-usapan nina Miguel at Beatriz kung gaano kakaiba, ngunit maganda, ang paraan ng pagkonekta ng buhay sa mga tao, kung paano ang isang trahedya ay maaaring maging pagpapala, kung paano laging nakakahanap ng paraan ng pag-ibig upang manalo. Minsan po naiisip ko, sabi ni Beatriz, na tinitingnan ang tanawin mula sa bintana, na marahil po ay nangyari po ang lahat ng eksakto kung paano dapat mangyari, para matuto po tayo kung ano po talaga ang mahalaga. Maaaring, sumang-ayon si Miguel, ang mahalaga po ay natuto po tayo at patuloy po tayong magtuturo. Ang ilang kwento ay hindi nagtatapos, nagpaparami lang po sa mga puso ng mga taong nabuhay dito. Ito ay isang kwento kung paano kayang baguhin ng tunay na pag-ibig ang trahedya sa himala, ang kakaiba sa pamilya at ang sakit sa layunin.